Paligiran
nakakasira, nakakabalisa. Kami apektuhan, pagpos kami sa magtiwala sa iyo. Wala namang ito o Diyos. Sabi mo sa iyo, salita. Magtiwala sa iyo. Sa oras na ito, pinagkakatiwala namin sa iyo. Sandali, maging ang mga salita namin pag-aralan. At ikaw po ang mag-usap sa amin. Patuloy kami bigyan ng pangunawa, Panginoon. Patuloy kami bigyan, Panginoon, ng kaisipan na kung saan ay ganap namin maunawaan ang mga salita mo. At ito, Panginoon, ay magsilbi ka lang sa bawat isa sa amin. Upang kami, sa kabila po nang nangyayari dito sa paligid, kami patuloy sa paglilingkod sa iyo at manatiling kami sa iyo. Salamat po, O Diyos. Kausapin mo kami sa pamamagitan ng pagsasalita ng Espiritu ng Banal sa kaupuan, Panginoon, at sa pangalan Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Dito tayo sa aklat ng Matthew, chapter 22. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasam. Okay. Sabihin niyo bakit lagi ito? Lagi nang natin naririnig ito. Alam niyo, ang mga salitang lagi natin naririnig o lagi pinaalala sa atin. Ito ay lagi nagdudulot sa atin ng mga tingnan natin, blessing na rin ito. Kung halimbawa mo sa kapaligiran ay hindi maganda, ito ay blessing in disguise. Na hindi natin napapagtanto, bakit pala may mga pangyayari na bumabalisa sa marami, blessing in disguise ito sa marami rin. Amen. Naging pagpapala rin ito. Okay. Dito, kung kakariling nito, anong ibig sabihin nito? Dito yung sinasabing paghahanda. Tingnan nyo ano bang ibig sabihin ng paghahanda? Halimbawa, malapit na sweldo, nagkatrabaho, iisip na ninyo, saan ko ba gagamitin ang aking sisweldo rin? Diba? Mayroon na tayong pinaplano, ibabudget natin sa kuryente, sa tubig, sa pagkain, o kaya pagbayad sa mga kung ano-ano pang ating bayarin. Nakaplano na yan. At maging sa mga nag-aaral, pag alam natin, kapag sinabing sa ganong araw, ay mayroong exam. Ano ang ginagawa ng mga nag-aaral? Review. Nag-review. Bilang pagkahanda, kasi baka maging mabulaga ka, biglang malapit na exam. Hindi naman sinabi, basta't malapit na ang exam nyo, mag-review kayo. Pag hindi ka nag-review, mabubulaga ka, malamang wala kang maisagot. Pagkalimbawa, bukas na pala yung exam. Kailangan talaga ay handa. At the same time, kung dito tayo sa ating binasa, ito ay paghahanda ng ating spiritual life. Baka tayo mabulaga, magulat na lang tayo, isang panahon pala andyan ang Panginoon, hindi pala tayo makakasama. Kaya napakahalaga rito yung ating mga ginagawang paghahanda. Ang tanong, handa na ba talaga tayo? Dito kasi, madali natin sabihin talaga na
okay, hindi naman ako nagkukulang. Alam ko yung mga sinasabi, nagkakasan ako, nagpagas ako lagi ng salita ng Diyos, nakikinig ako ng mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, at marami tayong natututunan, hindi yan masama, talagang maganda yan. Pero ang mahalaga nito, yung ating mismong katawan, yung ating spiritual life, yung ating kaluluwa, handa pa talagang humarap sa Panginoon kapag siya ay dumating. Dito kasi, bakit ito sinasabi? Kasi yung mga palatandaan ng muling pagparito ng panahon, nakikita na yung mga pangyayari ngayon, isa yan sa mga sinabi na natin mangyayari at magaganap. Hindi pa ito nangyayari, nakasulat na. Unawaan natin ha, hindi pa ito nangyayari, yung mga kaguluhan, yung mga salot, masasabi natin ito, salot ito. Kasi hindi naman ito, hindi natin ito hinihiling. Hiniling ba natin na magkaroon tayo, magdumanas tayo ng ganitong virus? Wala naman eh. Pero sa Bible, sinabi na ito ng Panginoong Hesus, mangyayari ito sa mga darating na huling panahon. At the same time, kung ito man ay nangyayari, hindi pa talaga ito yung talagang pagdating ng huling panahon. Kumbaga ito'y palatandaan lang. At dito pa nga, mapalat nga tayo, meron ng babala na sinasabi rito na kung ito'y ating pagninilayan, tayo talaga ay dapat maghanda. Kasi hindi natin alam ba, halimbawa, kung meron kang utang at ikaw ay nakahanda, kahit anong oras dumating ang maniningil, may pambayad ka. Kahit mamaya, kahit bukas, kung alam mo talaga. Ngunit kung ikaw ay hindi nakahanda at inaasahan mo, wala talaga kung pambayad, o kaya sasabihin mo, saka na ako mag-prepare ng pambayad sa utang ko, mamaya biglang dumating yung maniningil ng utang, baka sabihin mo, magpiling ka sa anak mo, sabihin mo sa naniningil, sabihin mo, wala si tatay, wala si nanay. Kasi hindi ka nakahanda eh. Mabubulaga ka. Pero kung nakahanda ka, dumating man yan ng biglaan, hindi ka magugulat kasi nakaprepare ka. Ganon din sa pangyayari na kung saan sinabi na ng Bible matagal na 2,000 years ago, nakasulat na ito na kung saan ang mismong Panginoong Hesus ang nagsabi, dapat tayo'y maging handa. Amen ba? At dito nga, babasahin natin ito. Ano yung makikita natin na sinasabi, bakit tayo pinaghahanda? Ang sabi rito sa ating binasa, madali lang itong intindihin eh. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Ibig sabihin, watch. Magbantay. Isa sa parang paghahanda, bantayan ninyo. I-anticipate ninyo na hindi pa man dumarating, i-anticipate ninyo, asahan ninyo na darating ang araw na yun, kaya hindi kayo mabibigla. Meron may pasubali na magbantay kayo. Huwag tayong parelax lang. Kasi nandyan na yung mga palatandaan eh. Kaya hindi tayo dapat na pabanjing-banjing. Kaya nga sinasabi rito, magbantay kayo sapagkat walang nakakaalam ng araw o oras ng kanyang pagdating. Tayo ba, in-anticipate natin na talagang darating sa atin ang virus na ito? Hindi naman natin inaasahan eh. Bakit dumating? At maraming na, sabi ro sa English, caught in the act. Talagang nabigla sa pangyayari. Kahit pretty, okay naman, malakas ang katawan. Bakit maraming na nahawakan? Kasi hindi nila sukat akalain na magugulat sila at mabibigla sila. Nadarating pala yung ganitong pangyayari, kasyak sa buong mundo. Diba? Ano ito? Hindi. In-anticipate ba nila ito? Inasahan ba nilang darating ito? Pero kung sila ay nakahanda at laging ang piniprepare nila, yung kanilang katawan ay malusog, may panlaban. O diba? Eh kung halimbawa, laging nasa kasayahan, laging kulang sa tulog. Ito, may nabasa ako, isa, nakaka-epekto rin pala ang cellphone. May radiation, may frequency, kahit pa paano talagang
malaki ang nagagawa nitong epekto sa ating DNA. Kaya yung coronavirus pala, na sinasabi, wala yan. Ang mismong kalaban natin, nasa sarili natin. Dahil yung radiation na ating ginagamit, ang tagal natin yan. At yan ang kaka-epekto sa ating pong DNA, sa ating kalusugan. Kaya kung hindi tayo magiging aware dyan, magugulat kayo, malakas ang katawan ninyo, pero unti-unti, yung lahat ng cell natin sa ating katawan, apektado na pala ng radiation. Lalo na kung malakas yung frequency. Yan yung sinasabi, nabasa ko kanina. Hindi ko lang masyadong maintindihan dahil parang hindi masakit yung ulo ko nung pinakaiting ako. Pero in the end, may magandang sinasabi yung nagpahayag nito. Kaya nga rito sabi, bakit tayo dapat maghanda o dapat magbantay sapagkat ang sabi ron ay walang nakakaalam. Eh kung alam mo lang yan, di sitting pretty ka lang. Kung sinabi ng Lord sa April 22, darating ako, di alam mo, hanggang April 21, hindi ka okay lang. Basta April 22, preparado ka. O diba? Ay, alam ko yun eh. Sa araw na ibig ko sabihin, kung may date lang at oras na sinabi ang Panginoon ng kanyang pagdating, hindi mo baliwala pa kasi matagal pa eh. Isang araw, dalawang araw, medyo may sinasabi ko, bispiras pa lang naman eh, ng pagdating eh. Sinabi talaga rito maliwanag sapagkat walang nakakaalam ng oras o araw ng kanyang pagdating. Ang ibig sabihin ay maghanda ka, baka mabigla ka. Ito ay isang paalala, ito ay isang tulong sa atin na kung baga tayo pabanding-banding, relax, hindi mo alam, nandiyan na pala sa may bandang mga 1 kilometro na lang ang layo, nandiyan pala, malapit na. Ipa-relax ka pa lang. Ano yung palatandaan dito sa pagdating doon yung sa mga unang talata, mayroon na katulad daw ng panahon ni Noe na kung saan si Noe ay 125 years, kung di ako nagkakamali, na nangangaral ng salita ng Diyos at pinapangaralan niya ang mga tao na magbalik loob sa Diyos, subalit hindi nakikinig ang Diyos. Nagpagawa sa kanya ng daong ng barko na kung saan ito ang gagamitin ng mga tao sanang maliligtas. Sasakay doon, walang naniniwala sa kanya, pinagtatawanan lamang siya at dumating ang panahon na kung saan talaga, yun na yung oras na talagang yung judgment ng Diyos ay darating na at na dumating, nabigla sila. Nakasara na yung daong, wala nang makapasok kasi ang Diyos mismo ang nagsara. Ang nasa loob lang ng daong, yung pamilya ni Noah at yung mga hayop na kung saan ay talagang sumama doon sa loob ng daong. Sa makatuwid, yung talaga hindi, matagal pa, pero 100 plus years. Kasi noong mga panahong yun, ang buhay ng tao ay talagang puro daang taon na bubuhay. Binabaliwala. Bugunawin ba naman ang mundo, kainit-init. Hindi nakakaranas sila ng ulan. Dumating. Surprise sila. At nung sila kamakato, wala na silang magawa. Hindi na mabuksan. Nangamatay lahat ng tao, maliban doon sa nasa loob ng daong. Yung sinuwa at yung kanyang pamilya, asawa at yung kanyang mga anak at yung mga manugang at isintan yung mga hayop na kung saan ay inihanda ng Diyos na makapasok doon, sumama sa kanila. Yun yung panahon na walang nakakaalam. At the same time, ang sabi, yung meron daw dalawang lalaki sa bukid, tatrabaho sa bukid. Yung isa ay biglang mawawala, kukunin ng Panginoon, yung isa ay maiiwan. Diba? Ganun na. Walang katiyakan. Yung may biglang darating, pagdating, ang palatag, yung pag tumating na, yung isa, yung dalawang magkasama, yung isa
mawawalang bigla, yung isa may iiwan. May dalawang babae gumigiling, mawawala yung isa maiiwan. Ganyan yung mangyayari. Kaya, masasabi natin, yung isang nawala daw na kinuha ng Panginoon, yun yung nakahanda doon sa lalaki at sa babae, yun din yun, ganun din. Sa ating mga kapanahunan, ito rin yung sinasabi at pinapaalala ng Diyos sa atin na kung sakaling biglang dumating ang Diyos, makasama kaya ikaw ng Diyos. Hello? Kasi, busy tayo sa busy tayo sa mga gadget eh. Hindi masama yan. Pero, meron ba tayong panahon sa ating Diyos? At the same time, hindi lamang yun. Ano tayo sumunod sa verse 43? Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang nangato, siya magbabantay at hindi niya pababayang pasukin ang kanya bahay. Sa makatuwid, makikita natin dito, sino ba ang mabibiyayaan kung tayo nakahanda? Kung tayo magbabantay. Sino mabibiyayaan? Di ba ikaw? Di ba tayo? Di ba ako? Kung tayo pabanjing-banjing at iniiwan natin, ang halimbawa nito, mismong ating tahanan, literal na tahanan, halimbawa bahay, ay magnanakaw. Ang magnanakaw ba magpapaalam? At iwan mo. Sabihin mo, mamayang gabi pag yung mga tulog ng tao, basta iwan mo bukas yung pintuan, nga nakawin ko lahat ng laman ng tahanan mo. Wala mong mapaalam. Pero kung ikaw ay nakahanda, alam mo, anumang oras pwede mong matake ang magnanakaw, isisiguraduhin mo, nakasara yan. Sisiguraduhin mo nakasafety lahat ng iyong gamit. Na kung sakaling mabuksan, hindi basta-basta magagalaw o mananakaw yung iyong mga gamit. Kasi pinaghandaan mo, inanticipate mo, anumang oras umatake, hindi ko manalalaman na malaya, napahimbing ako ng tulog, dumating man ang magnanakaw, hindi basta-basta yan makakapagnakaw siya. Kasi nakahanda ka eh. Ang ibig sabihin yan, kung bakit tayo dapat maging handa sa mga ganitong pangyayari, hindi naman ang ibang tao ang makikinabang, ikaw rin eh. At hindi ibang tao ang mawawalan kung hindi ka nakahanda, ikaw rin ang mawawalan. Sa makatuwid, mayroong advantage mayroong pakinabang ang maghanda at pag ikaw ay hindi ka naghanda, meron naman mangyayaring disadvantage. Tama ba? Kung hindi ka nakahanda, ikaw ang mawawalan. At kung ikaw ay nakahanda, ikaw ang makikinabang. Hindi ka nawalan, nakapanatag ka pa ang kalagayan. Kasi lalo na, halimbawa, gagawin, ilalak mo ang pinto ng tahanan pagkagabi. Kung mabuksan man yan, mahihirapan siya, kakalapag, baka magising ka. At least yun, magiging pambalanse, mayroong gustong gumawa ng masama, gustong magnakaw, magiging ka. Kasi dinilak mo ng ayos. At ganun din sa ating buhay spiritual. Baka akala mo sitting pretty ka rin, baka akala mo ikaw ay nasa Diyos na, yung pala iba na ang nagkahari sa iyo. Kasi hindi ka nakahanda. Hindi mo inaalagaan yung iyong pag-aari. Alam mo, ang sabi ng salita ng Diyos, itong katawang ito ay hindi natin pag-aari. Binili tayo ng Diyos sa napakamahal na halaga. Hindi ginto, hindi pilak ang ibinayad sa atin ng Diyos sa katawang ito, kundi ang sarili niyang dugo. Literlas. Kaya ito ay pag-aari ng Diyos. At kung ito ay pababayaan natin, baka ito ay manakaw ng iba, akala natin okay na okay tayo dahil ito ay pag-aari ng Diyos. Ikaw naman mismo, okay lang, pabanjing-banjing lang, relax-relax lang, hindi mo naalagaan ang iyong katawan na sinasabing ito ang templo ng Diyos, isang panahon mabubulaga ka, hindi na pala ang Diyos ang namumula sa iyo. Kasi nasanay ka rin sa, ay ako'y tinubos ni Lord. Pero ano na yung ginagawa natin? Malayo na pala. Diba?
sabi ko nga, ako kulang ako maiksi lang ako manalangin kasi. Pero deep in my heart, ang Diyos ang nakakaalam kung busilak ang puso ko sa harapan ng Diyos. Sabi ko, nung una, hindi ako siyowi. Sasabihin na talaga, ipakikita, ako ay banal, ako ay malapit sa Diyos. Hindi ako masyadong ganun. Hindi ako pala, hindi ko dinidisplay ang aking sarili. Pero alam ni Lord kung ako ay ayos sa Kanya o hindi. At kahit sino sa atin, hindi natin masasabi na talaga 100% tayo approve tayo sa Diyos, malibang ang Diyos ang magsalita at sabi, katulad ni Job, wala sabi ng Panginoon kay Job, wala siyang katulad sa daigdig, siya ay matuwid. Siya lang magsasabi sa atin. Pero kung tayo magsasabi, 100% ako okay kay Lord, naku, mahirap yan. Pero at the same time, sa loob mo, alam mo yung ginagawa mo, kung ayos yan sa harapan ng Diyos. Kaya kahit hindi ka siuwi, hindi pinapahalata sa mga, pero deep inside your heart, alam mo kung ano ang relasyon mo sa Diyos, ang kalagayan mo sa Diyos. Kaya nga ang sabi rito, tayo rin ang makikinabang kung nakahanda tayo. Amen. Hindi ka basta mananakawan ng diablo, hindi ka basta-basta naiihiwalay. Tingnan mo yung pangyayari, maraming nahihiwalay. Ano ba yung naiisip? Pag hindi ka nakahanda o kaya hindi mo alam kung nasaan ang kalagayan mo sa harapan ng Panginoon nung isang araw may pangyayari dito sa Quezon City. Nag-i-induce sila ng parang rebellion. Alam nila may announcement na talaga may rasyon, mayroong tulong ang gobyernong darating. Pinapangunahan ng gobyerno, nag-rally. Anong nangyari sa kanila? Marami sa kanila ay naaresto. Marami mga nasaktan. Kaya sabi ng pamahalaan ng Quezon City, ng mayor, meron namang nabigyan na. Hindi pa nga lang na, yung lahat na. Ibig sabihin, ang gusto nila nagmamadali. Nagmamadali sila. Paano nga, ang nasa isip talaga nila, yung talagang kung ano yung gusto nila. Samantalang sinabi na, mabibigyan kayo, maghintay, darating. Anong ginawa? Nagmamadali. Na para bang nag-i-induce pa, ibig sabihin ay, para bang ikaw pa'y nagpapasimuno upang mag-alsa yung mga tao. Ano gagawin ng gobyerno? May problema na nga, gaganunin mo pa. Anong nangyayari? Anong nangyayari sa kanila? Sa halip na unahin sila ngayon dahil sa kanilang ginawa, lalo silang matatagal. Amen. Sa atin, kung alam natin ang kalagayan natin sa ating Panginoon, manahimik lang tayo. Pag talagang alam mo ang katayuan mo sa Panginoon, hindi kanyang pababayaan. Sabi nga nung iba, baka nalilig na si Lord. Hindi nalilig yan. Laging exact time yan. Ang time ng Lord, hindi katulad ng time natin na nag-a-anticipate tayo na sa isang araw darating siya. Hindi yan katulad natin. Ang time ni Lord sa atin, maaari sa paningin natin, advance or late. Pero sa paningin ng Diyos, perfect time yan. Pag dumating siya, yan ang perfectong oras ng kanyang pagdating. Hindi yan late, hindi yan advance. Kahit sa anong mga pangyayari. Kaya nga sabi doon sa aklat ng Ecclesiastes, lahat ng yan nangyayari sa ating kapanahonan ay yan ay itinakda. Ibig sabihin yan, kung nangyari ngayon ang COVID-19, yan yung nakatakda ngayong oras na ito. Pero lahat ng yan ay may pahintulot ang Diyos at mayroon talaga siyang plano na kung titingnan mo sa negatibo mong paraan, sa negatibong paningin mo, ikaw talaga ay maapektuhan. Ngunit kung titingnan mo yan sa positive side, marami kang matututunan. Mas dadaigin yung negative side. Pag tinignan mo sa negative side, baka magtampo ka sa Lord. Pero pag tinignan mo sa positive side, lalo kang lalapit sa Lord. Amen. Lalo kang lalapit sa Diyos. Kahit alam mo, tingnan nyo ha, ang mayaman walang magawa. Ang mahirap walang magawa. Ang politiko walang magawa. Ang presidente walang magawa. Bakit? Pwede silang kapitan eh. Pag sila'y nagpagala-gala riyan,
sa labas, pwede silang ma-virus. Ay di nakakulong lang sa bahay. Kahit ang dami mong kutse, hindi mo makakinabangan kasi nasa loob lang ng bahay, ng garahe, hindi ka makalabas. Ang dami mong pera, kahit may pera, kahit marami kang pera, kung wala namang bukas na tindahan, hindi mo rin magagamit ang pera pambili ng mga kasi sarado ang tindahan. Kaya ngayong mga panahon ito, may nakita kang positibo. Kung ikaw ay mahirap, ay hindi pala ako dapat mainggit sa mayayaman. Pareho lang pala kami nakatayo at pare-pareho kami hindi makalabas. Hindi ka na maiinggit. Kung sila hindi makalabas, ako hindi makalabas, pareho lang pala. Kung hindi sila kung sila nakakapag-enjoy noon at ikaw ay hindi makapag-enjoy noon, nung wala pa yung quarantine na yan, insurance community quarantine, hindi ka nakakapag-enjoy sa labas dahil kulang ang budget mo. Ngayon, pare-parehas na. Hindi nalalaman ng mayayaman, ganun pala. Nalaman mo rin pala, hindi pala mahalaga yung ang mahalaga yung ligtas ka. Yung wala kang sakit. Ang mahalaga ngayon, napansin mo ngayon, nakakalapit ka sa Diyos, natututo kang lumapit sa Diyos. At the same time, nakapag-aaral ka ng salita ng Diyos, nauunawaan mo yung kanyang mga propesiya na isang panahon, pwede siyang dumating ng biglaan na hindi mo alam kung kailan nakapag-aaral ka. Tama ba? Kaya ito nga, kung titingnan natin yung pangyayari, may positive, may negative. Huwag mong tingnan yung negative at yun ay ma-outnumber pag ang tiningnan mo yung positive side. Mababaliwala yun eh. Yung pag tiningnan mo yung negative side, pag may positive side na ma-outnumber yung positive side, ang iisipin mo para talaga hindi ako mahal ng Diyos. So, balik kapag tumingin sa positive side, ma-outnumber yung negative side. Okay. Dito, lapit na tayo. Dito sa isang ito, yung panghuli. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Dito may pangyayari kasi. Tayo at tinitingnan natin yung sitwasyon sa paligid. Balita, kabi-kabila. Ngayon, sabihin na natin, ang US daw yung pinakamaraming positive sa COVID-19. Sumunod yata yung Italy. Meron pang ibang bansa. Yung China yata ngayon, pangatlo na lang o pangapat yata. Number 1 ngayon ng US, 200 plus thousand na. Positive ng COVID-19. Kung yan lagi ang titingnan mo, sigurado apektado ka. Dahil bakit? Makapangyarihang bansa yan eh. Tama ba? Sabihin mo, makapangyarihang bansa yan, bakit sila ngayon namumroblema? Tayo, Pilipinas. Anong iisipin mo? Lalo na kami kung sa amin mo. Wala na kami magagawa. Pag yan ang tinignan mo, magagaw ka masyado. Ano ang pinahihiwatig ng pangyayari yan kapag diyan ka nag-focus? Wala ka nang magagawa. Magkakaroon ka ng stress, ng depression, ng mga anxieties na yan, ng mga pagkainip na, ng pagkabalisa, hindi ka na makakapag-desisyon ng maliwanag, lagi kang tuliro, lagi kang laman ng utak mo, hindi mo na alam kung ano ang mangyayari bukas. Kasi tinitingnan mo yung nasa paligid. Bakit nga tayo dapat maging handa? Ang mahalaga rito, nauunawaan mo ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa mga. Kung ikaw ay naiintindihan mo ang ibig sabihin ng salita ng Diyos, kahit laganap sa kapaligiran, kahit nandiyan na, kahit dito nga lang sa atin, marami na eh. Paligid natin dito sa Pasig, mayroon na positive. Coronavirus. Meron na sa ibang lugar, meron sa ibang bayan. Sa Pilipinas, sa Luzon, marami na talaga. Kung yan ang titingnan mo, matatakot ka. Pero ang dapat natin alamin at dapat natin unawain, bilang isang Kristiyano at mananampalataya, unawain natin, pag-aralan natin kung ano ang sinasabi ng Diyos, ng salita ng Diyos.
Yan ang magpapatatag sa atin. Kaya nga, ano pa lang doon, bago pa lang ito mangyari, mga nangyayari ngayon, sinabi na ng Panginoong Hesus 2,000 years ago ang magaganap at tayo na ay sinasabihan na kung ano ang dapat nating gawin. Ang ibig sabihin nito, unawain natin yung kanyang salita at the same time, i-apply natin sa ating sarili. Kung hindi natin ito babaliwalain na lang natin ito, yung salita ng Diyos na ito, laging ang pakiramdam natin sa ating sarili, parang nakalutang tayo na, parang blanco lagi ang isipan. Ay tinitingnan nga ako rito. May nakikita ko rito. At pinag-uusapan lagi nila. Hindi pa na dumarating yung ibang relief, tinangalan ba dumating na relief? Kung hindi pa dumarating ang mga relief, laging nasa isip, nasa naririnig ko, nagigising ako. Umaga pa lang, nagkukwentuhan na sa ibang lugar na. Pumupunta na sila sa grocery, talagang niraransak na nila yung mga grocery kahit sa grupo. Kasi doon sila nakafocus. Doon sa nangyayaring magugutom, mawawala ng mga supply, wala na silang pera, saan sila kukuha. Ang nakapokus nila, doon sa may supply, raransakin nila. Doon sila nakapokus eh. Pero kung nakapokus ka sa sinasabi ng salita ng Diyos at ito'y iyong lubusan na unawaan, ito'y iyong i-a-apply sa sarili, lalo yan sinasabing hindi kita pababayaan ni iiwan man, sabi ng Panginoon, i-apply mo yan sa sarili mo, magkakaroon ng manifestation ang kanyang salita sa iyong buhay. Amen. Yan yung hindi natin naalaman. Simpleng salita, ngunit kapag ito ay anong tawag doon, yung inilagay mo at inalagaan mo sa iyong puso, magkakaroon yan ng kapangyarihan at iiral yan sa iyong buhay, tutulong yan sa iyo, sa iyong kalagayan. At ang sabi pa nga, sabi niya, kapag nagtiwala ka, hindi ka mapapahiya. Pwede ba ipahiya ng Diyos yung sarili niya? Yung sarili niya, nandoon nakalagay yung kanyang pangalan sa kanyang salita. Na kapag nagtiwala ka sa kanyang salita, ibig sabihin nun, hindi papayag ang Diyos na mapahiya ka dahil pinagtiwalaan mo siya. Amen. Ngayon, kung hindi ka nagtiwala sa Kanya, sinasabi ko nga ito laging pa ulit-ulit, kaya hindi ko minsan makakilos ang Diyos sa iyo dahil may ginagawa ka pang paraan doon sa mabigat na problema dumating sa iyo, mayroon ka pang pinanghahawakan katiting na katiting, kaya hindi makakilos ang Diyos. Pero kung wala ka ng pinanghahawakan, 100% mo na itong ibinigay sa Diyos, doon lang kikilos ng 100% sa buhay. At makikita mo na yung pagtitiwala mo ng 100% sa Diyos ay hindi mabibili. Amen? Kasi nga inilagan mo na 100%. Pero habang nakikita ng Diyos, may pilit ka pang ginagawang paraan doon sa kaloob, doon sa iyong suliranin dumating sa buhay mo, hindi siya makakilos. Kasi nag-aalinlangan ka pa ng pagtitiwala eh. Pero pag inilagay mo ng 100% ang pagtitiwala mo sa Diyos, asahan mo, doon kikilos ang Diyos at magugulat ka. Yung inaasahan mo na solusyon, na akala mo yun ay pinakamaganda, may mas maganda pa palang gagawin ng Diyos. Kasi iba yung ating iba yung expectation natin. Na akala natin yun ay pinakamaganda, sa Diyos pala, may mas maganda pang gagawin sa atin ang Diyos. Amen ba? Yun lang yung hinihingi ng Diyos. Kaya dito, huwag natin pagpalagay, nandiyan talaga. Ano bang, kaya ba natin kontrolin yan? Ay, nandiyan na nga yan. Pero huwag mo rin i-focus ang iyong paningin sa mga nakikita natin sa paligid, maaapektuhan ka. I-focus mo at ilagay mo ang iyong pangunawa sa sinasabi ng salita ng Diyos upang ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa iyo at magkaroon ito ng buhay, magkaroon ito ng manifestation. Magugulat ka sa pamamagitan pala ng pagkaunawa mo sa salita ng Diyos. Kikilos ang kapangyarihan nito sa iyong buhay at magugulat ka. Yung mga inaasahan mo na akala mo yun ang pinakamaganda, meron pa palang mas magandang gagawin sila. Amen. Sa makatuwid, kulang lang talaga tayo eh.
Ang kulang natin, yung kilala natin ang ating sarili. Kaya nasabi dito, maging handa kayo. At isa yan sa paraan ng paghahanda na unawain natin ang kanyang salita. Kaya nga, ini-advise kahit sino yung nagsasalita, huwag niyong kalimutang magbasa lagi ng salita ng Diyos, ng Biblia. Paulit-ulit, sabi nga kay Joshua, ng Lord, araw at gabi kang magdili-dili ng salita, huwag mong kaliligtaan niyo. Sikaping matupad ang nakasulat doon, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay. Magtatagumpay ka. Ibig sabihin, yun yung mga provision at yun yung mga end result na kapag tayo po ay laging nagbabasa ng kanyang salita. Ito yung binabaliwala eh. Kung tayo ngayon, ako sasabihin ko sa iyo, nauubos, na malaki ang konsumong oras na nagugugol ko sa YouTube. Kasi meron din naman akong sinusundan na kung saan alam kong pakinabang din ang aking physical na katawan. Pero hindi ko namamalayan, malaking oras na pala yung naguguto. Kayo, halimbawa kayo, ano yung nauubos niyong oras sa cellphone? Ano ba yung pinagkakaabalan niyo? Baka games lang. Baka kapakikipagkwentuhan lang. Ubos na pala yung oras. Sa nabasa ko nga kanina, meron pala yung radiation. Buti na lang hindi pa masyadong mataas ang frequency ng cellphone dito. Pag umabot yan sa 5G times 10 ang lakas ng frequency at yung ating cell sa ating katawan apektado. Pero kung tayo magpupugos sa salita ng Diyos, ituturo niyan ano ang dapat nating gawin, ano ang dapat natin na unahin, ang priority natin, ituturo yan sa ating ipapaunawa at kapag naunawaan natin, hindi papayag ang Diyos na dahil sa pagsisikap ng kanyang anak, siya ay mapahiya. Dahil yun ang sinabi ng salita ng Diyos, magtiwala ka. Hindi siya papayag na mapahiya ka. Pag nakita ng Diyos na nagtiwala ka, pag nakita ng Diyos na binabaliwala mo siya, sari-sari ang mararamdaman natin. Amen. Pero salamat sa Diyos. Huwag mo lang tingnan. Kahit halimbawa may naramdaman tayo, huwag mong tingnan na pinabayaan ka ng Diyos. Ang tingnan mo sa iyong kalagayan, ang tingnan mo ron at paniwalaan mo na sa iyong kalagayan na sa tingin mo ay hindi ito maganda, ang tingnan mo roon, lagi mong kasama ang Diyos sa iyong kalagayan. At magaan yung dalhin. Kahit sabihin niyo mabigat na problema, magaan lang yung dalhin dahil alam mo, kasama mo ang Diyos sa pagdadala ng iyong problema. At kung kaya mong ipagkatiwala yan sa Diyos, lalong mas magaan. Amen. Lalong hindi ka mahihirapan. Dito, yung sinasabi kung napanood ko na yan, hindi naman daw ang problema talaga. Ang problema talaga nasa sarili natin. Kasi yung cancer, yung sakit na yan, yung kamatayan niya, nasa sa atin yan. Pag nagplason ang lahat ng cell sa atin, dahil nga sa radiation na yan, plano talaga yan. Mayroong gumagawa talaga yan eh. Plano yan ng kaaway. Para doon tayo mapupos. At yung kanilang lihim na plano ay magtagumpay. Talaga yan ang ginagawa. Ay kung tayo mananatili sa pamamagitan ng pagiging matatag natin sa piling ng Diyos, hindi magtatagumpay ang kaaway. Bakit? Ito yung maganda. Lalo na sa mga nagpo-post. Kung malaki ang coronavirus, mas malaki ang ating Diyos. Amen. Mas maganda yan. Kung ito ay paniwalaan na nakakabasa, may naitulong ka na at the same time, nahipo mo ang kanyang puso na lumapit din sa Diyos. Baka doon sa pangyayari yun, alalang-alala siya eh. Baka ito na, baka symptoms na ito ng sakit na ito ah. Eh nabasa. Kung malaki ang coronavirus, mas malaki ang Diyos. Nakaroon siya ng panibagong pag-asa. Ay nakalagay pa rin yung
kayang-kaya tayong pagalingin sa coronavirus in Jesus' name. But Jesus' name lang pala. Hindi na pa kailangan. Wala pa rin gamot dyan. Wala pang sasabing mga gamot sa coronavirus. Pero in Jesus' name lang gagamit. Paano? Biyaya yan sa yung paniniwalaan nyo. At alam nyo, ito ay isang experience ko. Lalo na sa mga yung sa baguhan. Kapag ikaw ay baguhan at inilagay mo pagtitiwala sa Diyos. Bago lang doon makikita talaga yung pagkilos ng Diyos. Kasi, parang itong kasi sabi niya, padadamahin ka, sabi ng iba. Yung isa yung mga halimbawa, yung nag-aano ng bisyo. Ang bisyo nakakasira ng katawan Pero sa una, masarap. Libre. Hanggang sa pagka yung naaadik ka na, hindi na uso libre, hindi ka na makatanggi. Inadadama ka lang pala nung una. O ito, libre, tikim hanggang sa magustuhan mo. Mamaya na. Gusto mo ito? O sige, gumawa ka ng paraan para magkapera ka. Sa Diyos, hindi. Sa umpisa pa lang, at alam mo parang, yung first time na parang nagdadoubt ka. Pero pag nakaumpisa ka, na sinubukan mo ito, hindi ka mo mapapayasan. Bakit? Naranasan ko yan Pag yung bago ka pa lang na parang talaga ba kaya, hindi ka mapapahiya. Kasi ayaw ng Diyos na mapahiya siya tungkol sa kanyang sinabi sa kita. Lalo na ngayon, bakit tayo kung minsan matagal ang answered prayer natin? Kasi nga, alam na ng Diyos kung hanggang saan ka katatag. Kaya nga, kung minsan, bakit kaya matagal? Pero tinitingnan ng Diyos. Pero ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? Hindi ka magkakaroon ng problema o hindi ka patahintulotang magkaroon ng mga trials and testing na ito ng higit sa iyong makakayanan. Alam ni Lord, yan ang iyong kapasidad Kaya huwag kang magtaka kung mabigat ang pagsubok mo ngayon. Alam ni Lord, kaya mo yan. Kaya yung mga baguhan, kaya nagiging answered prayer kasi mahina pa yung kanila Sila unti-unti. Pag nagtatagal magugot, Lord, nung unang lapit ko sa iyo, instant. Bakit yan ay parang hindi? Ini-testing ni Lord kung ito ay nag-go-pro. Kasi lalo kang tatamad pag laging instant Baka hindi ka masabi, meron na naman. Bali, wala na na. Pero dito natin maunawa sa sinabi dito sa ating pinag-aralan, dapat mas maunawaan natin at dito tayo mag-focus sa salita ng Diyos at sa kapangyarihan nito kapag ito ay ating inunawa at ito ay inapay natin sa ating buhay. Amen. Hindi tayo mag-focus na siya na ngayon. Nandiyan na yan. Ano pang magagawa mo yan? Pero sa pamamagitan nga ng ating pananalig at pananampalataya sa Diyos, buong pagtitiwala, mapagtatagumpayan natin lahat na ito. Hindi lang dito sa atin, pati sa ibang bansa, makakatulong tayo. Why? Ganun makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kasi tayo mga mananampalataya, ang gagamitin ng Diyos, naalala ko ito si Sir ulit, yung sabi na, yung hindi mananampalataya, kaya pala kung ano ang ginagawa, narinig ko rin kanina, nabasa ko sa pinanood ko, narinig ko rin, at kung minsan mayroong mga nakalagay na salita. Kaya pala gumagawa ng pamamaraan ang dyablo na katulad niyang virus na yan, ayaw niya na mapokus ang tao sa pananampalataya sa Diyos. Kaya kung mahihina nga naman tayo mananampalataya, pwede na doon na lang nakapokus sa problema, magtatagumpay sila sa kanilang binabalak. Pero kung lahat tayo naging matatag at patuloy tayo nananampalataya at hindi humihiwalay sa Diyos, mawawala yung pusat titigil yan, magsasawa rin yan. Amen. Kasi nga, mas malakas, mas makapangyarihan ang ating Diyos kaysa sa coronavirus. Amen. At hindi na sa coronavirus, anuman ang ginawa ng kaaway sa buhay mo at sa buhay nating lahat,
Kapag nagtiwala ka sa Diyos, kayang-kayang solusyonan. Kaya nga sabi rito sa ating pinag-aralan, dapat laging handa, at kung handa tayo, kahit anong oras yan dumating, hindi ka mabibigla. At kung handa tayo, tayo rin ang may pakinabang dyan. At the same time yan, hindi tayo nag-iisa. Lagi natin kasama ang Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat, Lord. Dahil po sa pangyayaring ito ay tinuturuan mo kami na lagi magtiwala sa iyo, na ikaw lamang, Panginoon, ang asahan namin, na hindi kami aasa sa sarili namin lakas at karunungan, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Kapatid, sa sino mang pwedeng makarinig ng spirit nito ay katanungan sa atin. Kanino ba tayo magtito? Marahil na lalaman natin ang marami talaga ang hindi alam ang gagawin. Mga opisyalis na guguluhan bilang dito sa ating bansa. Yung sa iba't ibang panig ng mundo, namumugli na sila. Mayayamang bansa, malalaking bansa, makapangyarihang bansa, naliligan. Hindi nila alam talaga. Tanong, kung
sila ay hindi alam kanilang gagawin, ikaw, kanino ka magtitiwala? Sa kanila ba? Sa ibang kaalaman? Sa iyong mga pinanghahawakang material things? Panahon na upang tayo ganap na magtiwala sa ating Diyos. Walang mahirap na bagay sa Diyos. Lagat natin ang buong pagtitiwala ang ating buhay sa Diyos. Ang hindi kayang gawin natin, kayang-kayang gawin ng ating Diyos. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat kami. At minsan pa, Panginoon, ay pinalalakas mo kami na sa kabila ng nangyayaring ito sa aming paligid, andiyan ang iyong pagpapalakas, pagpasigla, pag-comfort sa bawat isa sa amin. Huwag lamang kami hihiwalay sa iyo, Panginoon. Lord, ang nangyayaring ito, ang kumakalat na virus na ito, kapag kami ganap na nagtiwala sa iyo, Lord, hindi kami nito maapektuhan sapagkat ikaw ang tunay na mag-iingat sa amin, ang banal mong dugo, ang babalot sa amin, at anumang viruses na ito ay hindi makakalagpas, hindi makakapasok sa bawat himay-himay ng buo naming pagkatao sapagkat ikaw, Panginoon, ang nag-iingat sa bawat isa po sa amin. Sa oras din ito, Panginoon, idinudulog namin sa iyo ang mga nasa frontliner, mga health workers, Panginoon, nurses, doctors, mga barangay officials, Panginoon, na kung saan siya po ang mga lumalapit, Panginoon, sa naapektuhan mga individual, Panginoon, mga personalidad, Panginoon, mga military, kapulisan, O Diyos. Lord, lahat po ng ginagamit mo sa frontline upang sila po, Panginoon, ang makarating po sa mga may mga nagmumonitor, Panginoon, sa mga may symptoms nito, Lord. Ingatan mo rin po sila, O Diyos, balutin ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay hindi maawa ng viruses na ito at patuloy silang pagkalooban ng kalusugan at kalakasan upang magampanan nila ang tungkuling na iatang sa amin. Lord, maging ang provision ng bawat isa, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, ay maraming naapektuhan. Negosyo, Panginoon, yung iba naman nagtatrabaho, yung no work, no pay, Panginoon, naapektuhan. Panginoon, yung mga umaasa lang, Panginoon, sa mga bigay-bigay ng mga nagtatrabaho, naapektuhan din, Lord. At yung iba naman, Panginoon, kahit may pinangakong relief, hindi naman kaagad makarating, nakakaranas na rin ng gutom, Lord. Kayo po ang magbigay ng provision sa bawat isa at magkaloob, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, sa bawat isa. And Lord, ng kapayapaan, higit sa lahat ng kapayapaan, na nabigyan sila, Panginoon, ng patience, Panginoon, upang yung mga ipinangakong relief, Panginoon, tulong na pagkain at financial, Panginoon, ay talagang dumating, Panginoon. Lord, dalangin din po namin yung mga nasa katungkulan na siyang humahawak na mamahala sa mga tulong na dapat ibigay sa tao. Lord, touch their heart, Panginoon, na wag na po nila itong pigilin, ibigay na nila ito sa dapat pagbigyan, Panginoon. Wag na silang magkaroon ng sari-sari, Panginoon, ng mga kung ano-anong mga requirements. Tapos, Panginoon, alam, Panginoon, na ang mga tao ay apektado ng virus na ito at kailangan talaga ng tulong, Lord. Ang mga naatasang mamahala, Lord, wag na silang magkaroon ng hidden agenda sa kanilang puso. Bagkus magkaroon sila, Panginoon, ng bukas na pagtulong sa mga ito, Panginoon, upang ang Panginoon, ang mga inilaang mga provision, financial at mga pagkain, Lord, ay hindi na po maantala at tunay nga po itong makarating, Panginoon, sa dapat pagdalhan, Panginoon. Lord, salamat po at kami naman, Panginoon, na yung mga anak, patuloy po kaming hawakan ng mahigpit dahil kung kami lang ang hahawak sa iyo, posible, Panginoon, baka po kami ay makabitaw. Ngunit kung ikaw ang hahawak sa amin, Panginoon, nakatitiyak mo po
Nakatitiyak po kami, Panginoon, ano man ang mangyari sa paligid, hindi po kami mapapahiwalay sa iyo. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming buhay, ang aming pananampalataya, at the same time, Lord, paniniwalaan namin ang nagtitiwala sa iyo ayon sa iyong sinabi, hindi napapahiya. Kaya Panginoon, salamat po, inuris mo Panginoon sa aming puso ang aming napag-aralan salita at magkaroon ito ng manifestation at kapangyarihan sa aming buhay. Sa iyo ang papuri, parangal at luwalhati. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, everybody say, Amen. Amen. Amen.